Medyo crazy lang po yung story ko dahil halos parang pinaglaruan lang kami ng tadhana. Konting advice naman po sana para sa lahat ng makakanood ng istorya ko. Tawagin na lang daw natin siyang Avocado at nakilala niya daw ang kanyang boyfriend nung taong 2019. Pero nung panahon na yon ay hindi niya pa raw sinagot ang kanyang boyfriend at nagkita daw ulit sila nung taong 2021. Dito niya na daw po sinagot ang kanyang boyfriend na hindi niya alam na may ibang girlfriend na. Sobrang uhaw niya daw kasi na magka-jowa kaya pinatos niya daw ang boyfriend niya na tawagin na lang nating Grapes. Hanggang sa ipinakilala niya na daw ang kanyang boyfriend sa kanyang mga magulang. At habang sila daw po ni Grapes ay doon niya nalaman na siya po ay buntis pero hindi po si Grapes ang ama. Dahil may nangyari pa daw sa kanila ng kanyang ex na tawagin na lang nating Kupalog. Nakipag-break kasi ako noon kay Grapes at binalikan ko yung ex ko na si Kupalog. 3 araw lang ang nakalipas nalaman kong itong si Kupalogs ay mahal niya pala yung best friend ko. Ex din daw kasi ng kanyang best friend itong si Kupalogs. Kaya nung nalaman daw po iyon ni Avocado ay binalikan niya agad si Grapes. Tinanggap naman daw siyang muli ni Grapes pero hindi raw talaga makontento si Avocado kaya nakikipag-chat pa rin daw siya sa iba niya pang ex. At ito naman daw yung ex niya na tawagin na lang nating Hotdog. Nakakalaro niya daw po ito sa ML at nakakaharutan. At isang araw nalaman na lang daw po ni Grapes na nakakaduo niya si Hotdog sa ML. Kaya nakipag-break na lang daw po sa kanya si Grapes at sa sobrang depressed niya ay nakunan siya dahil hindi niya daw po yun kinaya. Lumipas daw po yung ilang araw ay nagsorry siya kay Grapes at tinanggap naman daw po siya hanggang umabot na sila ng 7 months. Dito na daw kasi nagsimulang magbago yung ugali ni Grapes. Palagi na daw siyang minumura at hindi na daw siya sinusuyo, hindi kagaya nung bago pa lang sila. Hindi niya naman daw masisisi si Grapes dahil ilang beses niya na rin naman daw siyang niloko. Hanggang sa nagbuntis na daw po si Avocado sa kaniyang second baby at si Grapes na po yung tatay. Kaya ipinaalam daw nila ito agad sa kanilang pamilya. Nag-live-in daw agad sila pero ilang buwan lang daw po yung lumipas ay nag-cheat na naman itong si Avocado. Gumawa daw si Avocado ng ibang account para makapaglandi sa ibang tao. At kakatapos lang daw ng kanyang birthday nang makita ni Grapes ang kanyang ginagamit na account. Halos malumpo si Grapes nung nakita niya yon. Nagtatrabaho siya para sa aming dalawa ng anak niya habang ako naman ay pasarap ng buhay. Nagagawa ko pang manloko ng tao habang buntis. Hindi ko nga alam kung dapat niya pa ba akong patawarin nung araw na yon. Halos hindi niya na ako kinakausap sa sobrang galit niya sa akin. Hanggang sa napatawad ako ulit ni Grapes, hindi ko alam kung deserve ko ba yung second or third chance. Ilang beses na rin kasi ako nag-cheat sa kanya at sabi ko sa sarili ko noon hindi ko na uulitin. At isang araw daw po ay nagbiruan silang dalawa ni Grapes. Sabi niya daw po kay Grapes na aminin mo na lahat ng gusto mong aminin, hindi ako magagalit, promise ko sa'yo yan. Dahil kung naglolo ko siya ay okay lang sa akin dahil patatawarin ko lang din siya kagaya ng pagpapatawad niya sa akin. At sumagot naman daw po si Grapes. Ang sabi niya, meron akong nakakausap na babae, nagsisend siya ng mga nude pictures sa akin. Pero hanggang dun lang yon, promise. Sabay daw po nun ay pinakita ni Grapes kay Avocado ang kanyang cellphone. Para daw po may sumampal ng malakas dito kay Avocado dahil ang akala niya ay hindi kayang gawin yun sa kanya ni Grapes. Simula daw po nung araw na yon ay parang naging paranoid na si Avocado. Palagi niya na daw pong chinecheck yung mga accounts na ginagamit ni Grapes. Kaya sa sobrang stress na daw po ay nakuna na naman siya sa pangalawang beses. Pinagpatuloy pa rin daw nila ang kanilang relasyon at tuloy pa rin daw ang kanilang pagli-live-in. November 2022 daw po, nag-chat si Avocado sa isang AFAM. Labag naman daw po talaga sa kanyang kalooban yung mag-chat sa AFAM kasi kailangan niya lang naman daw talaga ng pera para sa kanyang tuition fee. At nakita na naman daw ni Grapes yung kanyang chat doon sa AFAM at doon na naman daw sila sobrang nag-away. Halos hindi niya na daw matignan noon si Grapes dahil alam niyang paulit-ulit niya na lang nasasaktan si Grapes. Gusto na daw talaga sana siyang iwanan noon ni Grapes pero nakiusap siya na baka pwedeng bumawi siya at hindi niya nagagawin yung mga bagay na ginagawa niya noon. At ilang buwan lang daw po ang nakalipas, si Grapes naman daw po ang nahulihan niya na may ibang babaeng kinakausap. Tinanong niya daw si Grapes kung sino yung babae at ang sagot daw sa kanya ay kaklase niya lang daw dati. Pero hindi raw talaga mapakali itong si Avocado dahil iba daw ang kanyang kutob. Kaya in-stalk daw po ni Avocado yung FB ng babae at kinumpronta niya. Tinanong niya daw kung nililigawan ka ba ng jowa ko. At sumagot daw po yung babae na oo, nasa getting to know each other pa lang naman kami. Nanlumo daw ng husto si Avocado dahil yung time na yun kabibili niya pa lang daw ng bagong bike para kay Grapes. Lumabas daw po ng bahay si Avocado at nakasalubong niya si Grapes na papunta sa isang inuman. Hindi na raw po nakapagpigil si Avocado kaya nasampal niya bigla si Grapes at sinabi niyang alam ko na ang lahat kaya wag mo nang itago. Napakasakit lang talaga na nalaman kung meron siyang ibang babaeng nililigawan habang natutulog kami sa iisang kama. Nagpa-flashback pa rin lahat na nangyari sa akin noon simula nung nagloko ako sa kanya at pinatawad niya ako. Pero sobrang sakit lang talaga nung ganti niya sa akin dahil halos parang buong pagkatao ko ay tinago niya. Kinabukasan pa noon ay nalaman ko yung totoong dahilan kung bakit niya nagawa yon. Ang sabi niya sa akin ay sobrang naboboring na daw siya sa akin.
Tinanong ko pa siya noon kung hindi ko ba siya nahuli ay may mangyayari ba sa kanila nung babae. Ang sagot niya naman ay oo, pero iiwanan niya rin daw agad. Halos hindi ko makayanan yung sakit pero wala naman ako magawa dahil ginawa ko rin naman sa kanya yung mga yon. Sa ngayon po ay magtatatlong taon na ang aming relasyon at medyo crazy lang ang story namin dahil halos parang pinaglaruan lang kami ng tadhana. Ngayon po ay engaged na ako sa kanya at konting advice naman po sana para sa mga makakapanood ng aking istorya. Sana po ay isa itong istorya ko sa mapili at mai-feature nyo. Hanggang dito na lang, nagmamahal avocado. Konti lang yung maibibigay kong advice para sa ganitong istorya. Unang-una, kapag natuto tayong maging kontento at masaya sa ating mga partner, hindi na tayo maghahanap ng iba pa. At yung pangalawa naman, kung ayaw mong gawin sa'yo, wag mo ding gawin sa iba. Kaya kung ayaw mong masaktan, wag ka rin manakit ng ibang tao. Dahil mas masakit talagang gumante ang mga lalaki. At para sa mga gustong sumulat para ipakwento kanilang pinagdaanan, dito lang po yan sa ating Facebook page na Saycarp. Huwag kalimutan mag-follow para updated ka sa mga chismisan natin araw-araw. Bukas na lang po ang ating graduation, hindi na kasya, kaya yun lang. Bye-bye!